Through a sea of shooting stars, like a rocket to my heart, release me. Magandang hapon po. Ako po pala si Edwin Tramo at siya naman po si Christian Lee. Kami po ay isang mag-aaral ng grade 8 SSP na Liberty National High School. Makaharap po naman si Konsehal Marisa Bajo na utusan po kami sa antas na ito para po malaman namin kung anong proyekto o programa ang nakapaangat sa ating barangay. Ito po ang aking unang katanungan. Ano ang iyong mga nagawa at natupad na proyekto sa aming barangay sa nakaraang taon? Magandang hapon po sa inyong lahat. Last year, wala pa akong nagawa at natupad na proyekto, pero may naisuggest na ako sa konseho na kung po pwede ay gawin namin health center yung lumang barangay office para meron tayong health center dito sa ating barangay. Pangalawang katanungan. Paano mo po natutulungan ang mga mamamayan ng ating barangay sa aspeto ng kalusugan, edukasyon at seguridad? Sa aspeto ng kalusugan, isa ako sa mga nag-aanyaya sa ating kabarangay na makilahok sa ating mga aktibidades sa ating health center. Lalo-lalo na at isa ako sa mga naging BHW nitong ating barangay. Isa na doon ang pag-inom ng purga, filariasis para sa lamok. Maglinis ng gamit sa bahay na pwedeng pamahayan ng mga lamok. Sa aspeto ng seguridad, kasama ng buong konseho at ng mga tanod, na gabi-gabi ang duty upang mapanatili ang katahimikan at maayos na barangay. Sa aspeto naman ng edukasyon, ako ay nakikisa sa kung anumang mga activities ang gagawin patungkol sa edukasyon, lalo-lalo na sa loob ng paaralan. At bilang isa ding ate sa loob ng simbahan, meron din kami mga activities doon na kung saan ay natuturo kami sa mga kabataan patungkol sa mga may kinalaman sa simbahan. Pangatlong tanong. Kung mayroon ka bang mga plano para sa pagbubuti ng infrastruktura sa aming barangay? Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang buong konseho sa LGU para sa gagawing farm to market road dito sa ating barangay. Apat na tanong. Ano ang iyong naging libangan o trabaho? Habang wala akong duty, ako ay nasa bahay at nagtitinda. At saka, isa din akong active member sa Simbahang Katoliko. O limang tanong. Gaano ka na ba katagal naging barangay konsehal? 1 taon mahigit. Pang-anim na tanong. Meron ka bang mga programa para sa kabataan, matatanda, at mga taong may kapansanan sa aming barangay? Sa ngayon, wala pa akong nagagawang programa, pero meron kaming budget na inilaan para sa mga kabataan na malnourished at sa mga may maintenance at mga PWD. Pang-pitong tanong. Gaano ka na ba katagal nagtitinda ng mga prutas? Simula nung namatay yung lola ko, ako na yung pumalit sa kanya. Pangwalong tanong. Paano mo hinihikayat ang pagtutulungan? Pag-iikayat ko sa kanila sa pagtutulungan ay nag-uumpisa sa akin. Halimbawa na lang nung kami ay nagpagawa ng Purok Center. Every time na ginagawa namin yung Purok Center namin ay andun ako, lagi nila akong kasama. Kami ay nagtutulungan para mapatayo namin yung aming health center. Pang-siyam na tanong. Ano po ba ang pinakamalaking problema sa ating barangay? Isa sa mga nakikita kong problema dito sa ating barangay ay ang trabaho. Marami sa ating mga kabarangay ang naghahanap ng mapagkakakitaan, trabaho, kaya ang iba ay umaalis. Nagpupunta sa ibang lugar upang maghanap ng trabaho. Ito naman ang pang-sampung tanong. Ano ang iyong mga prioridad para sa aming barangay sa susunod na taon? Prioridad ko sa mga susunod pang taon ay makapagawa na tayo ng health center dito sa ating barangay. At yun lang po. Maraming salamat po sa inyong mga sagot at salamat din po dahil binigyan niyo po kami ng oras para po kayo ay mga interview. Thank you.